The Philippine Attovy Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula ang Attovy for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine Attovy Nanotechnology is originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Attovy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Attovy Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Welcome po sa ating Farmer's Talk! At Sabado ngayon, kaya may paksa na naman tayo. Pero bago ang lahat, tinanyayahan namin kayo sa pre-seminar. Yan, malapit na po. Inanyayahan po namin kayo sa May 25 po, libreng seminar po. Ang topic po sa atin dyan ay pag-aalaga at pagninegosyo ng patabaing kambing kahit sa likod bakuran. Memorize! Yan po ay 8 o'clock ng umaga. Gaganapin po dito sa main office. Address po natin is Block 11, Lot 11, Bolivar Street, Villa Carolina 1, Tunasan, Muntinlupa. And don't forget, magpalista po kayo. Importante magpalista. Wala pong limit ang seats. Kahit kagano po karami, accommodate namin. Kung mapuno yung hall namin, magpapagawa kami ng bago. Ganyan po kami ka-accommodations. Ayan, kung may kasama po kayo, ipalista nyo na rin po. Ayun. So, ayan mo, pre-seminar May 25, patabaing kambing, huwag kayong mawawala. Yung mga gusto ang paksa iba po. Pwede kayo pumunta rin kasi may Q&A portion tayo. At the same time, matututo rin pa kayo ng ibang option. Yes. Regardless naman po dito sa Q&A, pwede naman po kayo magtanong ng ibang bagay. Huwag lang mga Huwag lang tungkol sa love life. personal. And those dun sa mga, sabi nga nila, hindi sila makapunta, pwede kayong araw-araw punta rito sa office natin. Iba one-on-one namin. Yes. Namin kayo. One-on-one interview. Yes. One-on-one seminar. Seminar. Interview. Okay pa, ready na tayo? Ito lang ating paksa today. Ayan. Tambak ang biik, pero bagsak ang presyo or farm gate price sa ibang lugar. Anong magandang gawin? Anong plano nyo? Ano? Ang plano nyo? Ba talaga? Oo. Kasi ito po yung mga nakita natin sa, kinuha lang natin ilan kasi hindi naman tayo magkakasya rito kung lahat sasabihin natin. Ito po yung ilan sa mga reaksyon ng tao sa Facebook. Ayan. Mababa ang bilihan. Magkano po talaga ang presyo ng biik ngayon? Ang kuha dito sa amin, 170/70 lang. Grabe namang baba. Ang pakain naman ang mahal. Sa pagkain lang napupunta lahat. Ayan. Bakit nga kaya po ang baba ng bilihan ngayon ng biik? Dati 250/150. Pero ang presyo ng pakain di naman baba. Pamahal ang vitamins at gamot pa. Grabe talaga. Anong ibig sabihin ng 170/70? Explain natin sila. Kasi yung mga nag-react na yan, matagal na nagbebenta yan. Explain ng ating animal nutritionist. Yung 250/150, yung first 10 na timbang ng biik, so 250 times 10 is 2.5. 2.5. Yung bawa, lumampas ka ng 10 kilos sa 15 kilos siya, 5 kilos. So, yung 5 kilos times 150. So, Ayan. 50 times 5 is
750 plus 25, so abutin ng 3,250 dapat ang isang biik. Kapag ang timbang niya ay 15 kilos. ayun. Yung sinabi nga ni ma'am na 170 over 70. Anong ibig sabihin naman nun? So, ibig sabihin, ganun ulit. So, 170 per kilo. Yes. Kasi para sa kapakanan ng ating mga bago nasa negosyo, no? Yes. 170 per kilo. So, ang First 10 timbang ng kilos First 10 kilos. Succeeding kilos po, 70 pesos. 70. So, plus lang yon. yes. Halimbawa, kung yan ay 11 kilos or 11 kilos, so, 17 times 70, di 1770 lang. Napakamura. Yan. So, yun ang presyuhan. So, marami ang nagre-react. Bakit kaya? Ito yung sabi naman ng mga nag-aalaga na merong ibebentang biik. Ito po, kinolekta namin sa iba't ibang groups. Yes, Mismong galing sa tao to. So, maaring ranging from to. No, ha? Ayan, Nueva Ecija ay kalagayan ng bilihan ng farm gate price ng biik sa ibang lugar sa bansa. Sang-ayon sa mga nagbebenta. Nueva Ecija is 2,000 to 3,000. Nueva Vizcaya, 2,700 to 3,000. Pampanga, 2,000 to 3,000. Bulacan, 2,000 to 3,200. Batangas, 1,700 to 2,200. Isabela, 2,200 to 3,500. Mindoro, 1,200. Baba. Sursogon, 1,800. 1,800 to 3,000. Ano to? Sagada, 3,000, 35 days. Lucena is 1,800. Kasi sabi naman po niya, sa Iloilo po, 2,800 to 3,500. Medyo mataas-taas pa po. Sa Tacloban naman po, 2,500, 10 kilograms. Sa Calbayog, 3,000 po. Sa Leyte, 3,000 to 3,500. Samar, 3,200. Yun po yung 45 days na. Sa Aklan, 3,000 to 3,500. 45 days naman po siya. Sa Laguna po, which is nandito po kami, 1,500 to 2,500. 1,500 binyan yan. Opo, Binya, taga din po ako. Binyan. Sa Pangasinan naman po, 1,400 to 2,400. At ito pa yung pinakamahalaga at iba pa. Yung 1,400 sa Pangasinan, sa Bugal yun. Okay. Kung napapansin nyo, balikan natin yung pong mga nasa Visayas region, matataas pa sa ngayon. Mataas. Okay? Mataas nga. Yung bandang kataasan sa norte, katulad ng Sagada, ayan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, matataas pa ng kaunti yan. Pero pagdating sa ibaba, Pampanga, Dito pababa sa na. may Luzon na yan eh. Oo. Yung Mindoro, sobrang baba. 1,200. Parang ibigay na lang kaya. 1,200. Hindi na lang. Ibigay na lang. Oo. So, nagre-react ho ang iba't ibang mga nagbebenta ng biik sa mga grupo na nakita natin ng pagbababuyan. Kaya po, minabuti nating talakayin yan. So, meron ba tayong dapat ikabahala? Sa tingin ninyo, meron ba tayong dapat ikabahala? Wala ho. Wala. Kasi, re-resolvahin natin yan. Yes. Okay. Oo. Kahit mababa ang bilihan, may magagawa pa tayong sistema para hindi tayo tuluyang lugi. Yes. At saka yung Talo. tayo ay huminto sa Wag. pag-aalaga ng baboy. Wag. Wag po. Okay? So, itong tanong natin, Ayan. Ano ang dahilan ng mababang halaga ng bilihan ng biik sa ibang lugar sa bansa? syempre, yan ang dapat natin tukuyin una. Yan nga. Ano ba nga? Sa tingin ko, oversupply. Oversupply. Pag sinabing oversupply, maraming produksyon ng biik ngayon na binebenta sa Dami market. ng anak, kumbaga. Oo. Dami ng anak na babo. Dapat nga ikatuwa natin, marami supply. Pero, Ako ma'am, sorry mama. Ang isa kasing nakikita kong point dyan kung bakit oversupply ng mga biik. Kasi ganito yun, nahihirapan na yung tao mag-fattening kasi sobrang mahal na po ng feed. hindi na nila pinapalaki. So, ang nasa isip nila, so feeds lang, hindi ka na magpa-fattening, kikita na kaagad sa biik. Kaya ang ginagawa, binibenta na kaagad nila ng biik. Hindi nila alam, malaking effect din yun sa parang sa ecosystem ng pagbababoy. Supply and demand, di ba? Supply and demand. Kasi syempre, pag sobrang dami ng nagbebenta ng biik at wala namang nagpa-fattening, paano ngayon sila kikita doon? Parang yung ratio nila is Okay. So, supply and demand. Hindi balance. Yung inaano nila yung cost sa pagpapalaki. Kaya marami nagbebenta. Sa akin naman, sa tingin ko, kaya isa sa dahilan ng mababang halaga ng bilihan ng biik ay dahil sa
papasok ang pasukan. Mag-enroll. Kailangan ng pera. So, pinakamabilis yan eh. Halimbawa, may patabayin ka, meron kang biik. Talagang minsan, kahit gusto mong palaki niyan, bebenta ko muna, kailangan ko ng pera. So, marami nagbebenta dahil sa paghahanda sa pasukan. Isa rin yun. So, ang sa akin naman, nakikita ko, medyo doon sa mga howler, masyadong binabarat. So, hindi mo yung iba kaya bagsak ang presyo. Pero, syempre, yung mga farmer naman, wala no choice sila para kasi lumalaki na. Ang hirap kasi pag lumaki yan, maraming feeds ang kakainin. Ibinebenta nila kung ano yung price na gusto ng mga howler. Napipilitan. Controlled ng mga howler presyo. Isa yun. Isa sa mga factor. Lalo na yun nga, mag-e-enroll. Sasakyan na lang nila yung presyo. Basta maging pera lang. Kahit nga 1,000 siguro, bibenta nila yan. Malaking bagay 1,000. At saka minsan, sa quality na rin ng biik eh. Pwede. Minsan makakita, eyeball, hindi, walang 10 kilos yan. Lalo na sa mga farmer. Akala nila, walang 15 kilos o 10 kilos lahat. Minsan, di ba, minsan sa Mindoro, eyeball estimate lang. Lahat na niya, 10, 1.5 lahat. Basta pagwalay at pwede nang ibenta, hindi na uso yung timbang-timbang wala presyo na. 2.5. At saka minsan napansin ko sa mga backyard, hindi na sila nagko-compute. Akala nila, tumubo sila, ay, ang dami. Ano ba yan? 10, di 15,000 sa 10, 1.5. Pero kung kukompute nila, parang lugi pa yata. So, doon nila mako-compute pag naibenta na yung mga biik. Diba? Okay, so alam nyo, naiisip tuloy natin habang nagsasalita si Miss Ana, yung point na kailan kaya tayo titigil na umasa fully 100% sa mga haulers? Ba't hindi natin gawin? Hindi naman basta pausuhin, kundi gawin na talaga sa buong bansa na kailan matuto tayo na lahat tayo ay mag-dispose na ng sarili nating produksyon. Yes. Kasi mananatili ang problema na yan kung lahat tayo ay magiging seller and sa haulers lahat iniaasa. Diba? Dapat tayong producer, tayo din ang nagmamarket. Saka dapat panindigan natin, ito yung ibibigay kong presyo. Baliktad eh. Kung ayaw mo, di hanap na ng panibago. Hindi ka lang mag-i-stick sa isang kukuha. Kaya. Kumbaga marami kang tawag daw yung howler na pwedeng kumuha ng mga biik mo. Kasi yung iba naman, kapag yung mga kumukuha na sa'yo na palagi, umaasa na lang din kung ano yung sinabi nila. Yun na lang. Kasi nasaning sila eh. Baliktad. Sa totoo lang, dapat yung nagbebenta, siya nagtatakda ng presyo. Iba ngayon, di ba? Napapansin mo, ang mga howler, siya nagtatakda kung anong presyo. Mali yun eh. Ano kaya, pausuhin din natin sa ibang bagay yun. Kunyari, kotse, bebenta, no? Bibiling ko yan ng ganito. Ikaw naman, susunod ka. Pwede ba yun? Kasi iba to eh. May buhay to eh. Inalagaan mo, hindi lang. Hindi ko totoo. Si pagkain to, dapat talaga nagtatakda ng presyo. Yung nag-produce kasi siya namuhunan. Sadya. Tsaka baka, yung iba kasi parang natatakot siguro mag-raise knowing nga na masyadong mataas ang feeds. Parang inaano nila, dito na ako sa sigurado, may benta na rin naman ako dito kahit biik pa lang eh. Pero, eto ho, pasintabi sa iba. Kung hindi naman kayo ganito, wag ho kayo masasaktan. Meron naman talaga rin na hindi pa kasi siguro kondisyon sa pagiging negosyante. Na ang nangyari tuloy ay hayaan mo na, tinatamad ako eh. Hayaan mo na, maghintay na lang tayo dito. Pero yung ibang resourceful, talagang lumalakad pa yan kung saan niya pwedeng i-market na mas maganda presyo. Huwag tayo masanay na tayo naghihintay lang. At gayahin na natin na congratulations doon sa ibang negosyante na sila mismo. Ano pa sa tao na, tayo na magkatay. Nagkakatay na iba eh. Mas maganda yun. So, pinalaki nila, kinatay nila. Saka sure ball ka doon sa magiging kita mo. Kita mo kaagad. Pero, dapat cash. Mahirap yung kasi kung hawak utang. Yun lang. Hindi balik po. So, eto po ang ating susunod na tanong. Ayan, magkano ang inaabot ng puhunan sa isang biik bago ito ibenta? Kailangan natin yan para malaman natin kung yung pagbebenta ninyo, lugi kayo, baka tansyahan lang kayo eh. Yung iba iniisip kasi, nanganak yung inahin ko, wala naman akong puhunan dyan, ibenta ko na. Meron bang ganon? Kasi syempre kakain naman yun. Hindi naman tayo aasa pag nanganak yan. Kumbaga gatas lang yung dinede niya. Yun lang the whole na pagpapalaki mo, yun lang papakain mo. Hindi po ganon.
kailangan pa niya rin na kumain ng solid na para mas maganda, mas healthy, at saka yung pagbebenta natin is may quality. Yan. So, tingnan natin, silipin natin ang kwenta ni Madam. Oh, yan. So, ito po yung ibibigay nating computation para magkaroon kayo ng idea pagdating pala mo, nabuntis na yung ating inahin. So, approximate, ito po yung magiging gastos natin. Ano po? Bago ibenta yung biis. Okay. Ayan, sana, ayan, no, malinaw naman, ano. So, sa una, pwede mong Miss Rachel magbasa. Ayan. So, pagpapakain sa buntis na inahin, ito, commercial feeds ang gamit. Ito. Commercial feeds lang. Oo. Ang ration, ito ang hog breeder. Ang feeding period niya is 1 to 21 days. Feed consumption niya is 42 kilos. At ang feed cost nito is 1,176 pesos. So, remarks, ang feed consumption niya is 2 kilograms per day. At feed cost niya is 28 pesos per kilo. So, na tayo dyan. Para, kung bakit natin nakuha yung 42 kilos na feed consumption, kasi ang una mo nang kinakain sa first 21 days, 2 kilos. So, 21 days times 2 is 42 kilos. Okay. So, sa madaling salita, kwentahin nyo rin yung pinapakain nyo sa inahin para malaman nyo na meron pala puhunan yung ilang biik. Yes, mura pa yung commercial feeds na yan, 28 per kilo. Ayun. So, yan, sa hog breeder again, sa 22 to 90 days, ang feed consumption niya is 170 kilos at ang total feed cost niya is 4,760. So, lumalabas na 250 kilograms per day ang kanyang pakain. Tsaka, ang feed cost niya is 28 pesos per kilo. Ang dami palang kinakain ng hog breeder, kakain siya 170 kilos commercial feeds. Magkano yun? Yes, yan, 4,760. Oh, wow. Diba? 68 days. Oo. Ayan. 68 days. Okay. Pagsapit tong kanya. Ayan, sa hog breeder pa rin. From 91 to 107 days. Ayan, ang kanyang feed consumption ay 44.80 kilos. Sa 16 days. Sa 16 days na yon. At ang feed cost is 1,254.40 pesos. So, ang lumalabas na 2.80 kilograms per day ang kanyang feed consumption. At ang feed cost niya is 28 pesos per kilo pa rin. Okay. So, yan. Dito na tayo sa hog lactating. Yes. So, from 108 to 113 days, 5 araw. Pagpapadede na yan. Yes, 5 araw pumapatak to. So, ang feed consumption niya is 9 kilograms at ang feed cost niya is 261 pesos. So, lumalabas na 2 kilograms per day ang kanyang feed consumption at ang feed cost niya is 29 pesos per kilo. So, tumaas lang ng piso. Kasi mahal talaga ang lactating, 1,450 ngayon eh. May 1,550 pa nga, depende sa Pero brand. per baboy, yun lang ang kakainin niya. Yes. Ayan. So, approximate, magkano yung total natin? 7,451.40. Yan ang kinain sa... Imaginein mo, so 114 days, kailangan mo at least mga 75 pesos. 7,500. Wow. Hanggang sa mga anak. Hanggang sa mga anak yan. Ang total na kinain niya is 265 kilos. Oo, kasi yan, kung titignan natin, yung 5 days, 9 kilos pala yung kakainin na. Pero pag yan ay nanganak na, pataas na pataas ang kakainin niyan. Depende kung ilan yung kanyang inanak. Ayan. So, sa sa ganitong computation, paano natin, anong gagawin natin pamamaraan para at least kalahati o 1/4 man lang matapyas ang ating cost sa pakain ng baboy natin. Oo. Kasi diba? iniisip ko, madam, itong 7,451 pesos, 0.40, na kinahin mula sa pagbubuntis niya hanggang sa mga anak lang, ay 7,004 plus. Oo. Commercial feeds yan. So, halimbawa lang, dyan lang muna tayo. Gusto ko lang mag-isip, nanganak siya ng 7. Katulad ng mga... Oo. 7. Di-divide mo yan, ganun ba? Di-divide mo yun doon sa yun ang naging parang parte nung bawat isang biik. Pero hindi pa yan. Kung dito mo i-divide yung 751, kakain pa rin naman ng yes, of course. Ng biik. Kakain pa rin ang inahin. Yung iba naghihiwalay ng 30 days. Yes.
kukomputin mo pa rin Kukomputin yung pa yun. pagkain Oo. ng inahin. Eh, bago diyan mo pa lang. dispose. I-divide ko na yan. Di Oo. nakikita ko na ganun na kagad. Oo, di ba? Eh, tatakbo pa yan. O, sige, divide natin. 7, 451, 0.40. Ilan yung kanyang ano? Kunyari, 7 lang. Oo, nanganay. 74,000 na ito. 7,000. 7451. Point. 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 40. 402. Ayan. Divided by ilan yung ano? 7 lang kunyari. Oh. So, nakagastos ka ng 1,064. Oh, 1,000 ano na kagad yan. 1,065. 114 days. Kapapanganak lang yan. At least, dapat mas higher than 7 liter size yung maaanak nito. Para mas bumaba ang costing mo. Oh, per head pagkapanganak pa lang. Yes. Hindi pa tumatakbo yung isang buwan. Oo. Na Diba? additional. Hindi pala nanganganak, ang laki nilang gastos mo. Oo. So, kailangan ito sa mga mag-iinahin na rin. So, binigyan natin sila ng idea kung magkano approximate yung magagastos natin pag nabuntis na yung mga inahin. Yun. Diba? Nakita natin. Okay. Next naman. So, ito yung pamamaraan na sinasabi natin kung paano natin tatapyasin ng konti yung ating feed cost sa inahin. So, ito po, dito natin ini-encourage na gumamit tayo ng 1:5. Kaya nga po, andito ang Team Atobi para mabigyan kayo ng pamamaraan at yung technology natin ay makakatulong. Oh, so may option kayo Yes, na lalong opo. pababain ng costing. Ayan. Ito yung ating concoction na 1:5 na lactating. Ito po yung galing po ito sa mga user natin na pasensya na po at hindi natin mababanggit yung pangalan dahil syempre So, po, yan ay tested. yan, tested na po yan. Ito, pwede nating mention Yes. is, Ayan, yung ating WHPF 1:5 is 50 per kilo. Din yung Halaga niya talaga. yes, yung timbang niya is 250 grams. Yung cost niya is 12.50. Then lactating feeds yung ginamit natin, 29 pesos per kilo. Ang weight niya is 3,000 grams. 3 kilos. 3 kilos. And then ang cost niya ay 87 pesos. Yung Atobi na ginamit natin, 470 per kilo. Then yung grams is 2.50. Then yung cost niya is 1.810. And BM. At 18 centavos Yes, yun. 350 per kilo. Then, yung ginamit lang natin is 10 grams. Then, yung cost niya is 3 pesos and 50 centavos. Yung tubig na ginamit natin dyan is 3 liters. Ang total ng nagamit natin is 6 kilos and 263 grams. Then, yung cost natin dyan is 104.18 pesos lang. yun. Biro mo, 6 na kilo, pero may 104 pesos ka lang na nagastos. Yan ay isang kainan na per day. Per day yan. So, syempre, halimbawa, ang biik mo ay 10 hanggang 12, sapat na yan na napakain sa loob ng isang araw. Yan. Masasatisfied na yung ating mga inahin sa kanan. Oo. So, yung isang araw, sa example mo, na actual po na ginawa ng isang user, ay 104 pesos lang ang nagastos niya sa pagpapakain. Pero kung pure commercial feeds yan, Commercial feeds yan. Halimbawa, 29 pesos times 6 kilos, 174 pesos ang gagastusin mo sa isang araw. Oo, minus. Minus 104.18. 18. Meron kang Dapat 1.0. 70.81 ano? Teka lang. 174 minus Minus 104.18. Yan. May 69.82 na Naging savings ka. per day. Oh, so Pero kung na-minus na inahin yun. mo ay 10, Oo. i-times 10 mo yan, may 698 ka per day. Na savings, na menos. Menos. Ibig sabihin nun. Yun, ibig sabihin tapos kung yun ay isang araw ha, kung aabot siya ng 30 days. So, meron ka saving na 20,000. Magkano? 20,000 na naman. Oh! Gusto mo na ba to? Ay, pero mo, yun pala yung ginagastos sila ng todo kapag commercial feeds. Ang laki ng pera nyo. Yung mga user kasi natin, talagang nakikita nila ay maganda doon sa mga inahin at sa mga kit na gamitin yung 1:5 kasi nakikita nila konti lang naman ang kinakain. Ang laki talaga, half ng price ng savings nila. Hindi naman natin pwedeng tipirin ang inahin. Yes. Kasi, nako, malaking pinsala yun. Oo. Tapos, makikita po na natin isang concoction ng sa breeder naman. May pakita- Breeder, sabihin, dumalaga lang. Dumalaga. Sige, Oo, tignan yan. natin yan, ha?
Ayan. So, paggamit ng 1:5 concoctions for hog breeder, 50-50 ratio po ito. Tigi-tigisa. Ayan. So, ang 1:5 natin is 50 pesos per kilo. Ang weight niya is 250 grams. Ang cost nito is 12 pesos and 50 centavos. So, sa lactating feeds, tumapatak na 28 pesos per kilo. Ano lang po, mali lang yung type, pero breeder feeds po yan, ha? Dapat breeder feeds. Okay, breeder feeds. Correct yun. Correction. 28 pesos per kilo. Ang weight niya is 250 grams. Ang cost is 7 pesos. Sa Attovine natin is 470 per kilo. Ang weight is 5 grams. Ang cost is 2 pesos and 35 centavos. 2 piso lang ang nagagamit. Yan. Sa NBM naman is 350 per kilo. Ang weight is 10 grams. Ang cost is 3 pesos and 50 centavos. Yan, sa tubig ay 2 liters. So, ang total weight niya is 2 kilos and 515 grams. So, ang total cost is 25 pesos and 35 centavos. Kalain mo yun? Kalain mo yun? Ang mura. So, yung isang pakailan mo yan the whole day yan, 25.35. Kanina nakita natin yung cost ng breeder, 28 pesos. The whole day na yan? Whole day na yan, 25.35. Sa bagay kasi nga ang dumalaga, dapat ganyan lang ang kilo kinakain. So, meron tayong savings almost 3 pesos. Malaking bagay na to. Malaking bagay. So, makikita po natin yung further computation kung paano natin kung magkano yung magiging savings natin. Ayan, di ba? Una, pinakita natin yung standard na magagastos natin sa the whole na pagpapaalaga natin bago manganak. At magkano yun? 7,551. Yes. So, using this concoction, makikita natin kung gaano katipid yung natipid natin. Ayan. Imbis na mag-expenses, na-save pa nila. Huwag kayo masyak, pero ito po talaga ang computation natin. Actual po ito. Ayan, pagpapakain sa buntis inahin using ng WHBF 1:5. Kung sa hog breeder natin is 1 to 21 days, 42 kilos ang consumption by 21 kilos. Ito, ganito yan. Ganito man nangyari dyan. So, diba, doon sa standard natin, 42 yung kakainin niya. Yes. Doon sa formulation natin, ang naging costing natin, doon sa 2.5 is 25.35. Yung 42 kilos, i-divide po natin ng 2.5. So, overall po naan is 21 kilos lang. 21 kilos para natin makuha yung computation kung magkano. So, yung 21 kilos times 25.35 is 532.35 pesos. Ayun. Yan yung costing lang. Kasi hindi natin ang pinakita po natin dito yung actual cost na using formulation na hog breeder na 50-50. Yes. And then, ganun din po yung ating gagawin sa next 68 days. Yan, sa hog breeder is 22 to 90 days within 68 days. Ang feed consumption natin dyan is 170. So, ang ginawa natin yung 25.35 times natin dun sa 68 days kung ilang araw. Then, ang feed cost natin dyan is 1,723.80 centavos. Yeah. Then, next, from 91 days to 107, meron tayong 16 days. So, ang nakain dyan is 44.80 kilos. Then, yung 16 days is minultiply natin doon sa 25.35. So, meron tayong 405.60 pesos. Then, hog lactating, 108 to 113 within 5 days. So, meron tayong 9 kilos na consumption. Times natin siya, yung 105 times natin siya sa 104.18. So, meron tayong 156.27. Then, ang total cost natin is 2,818.2. Para sa doon sa using 1:5. Kanina, yung computation natin ni standard commercial feed yung ginagamit. May 7,551. 7,451. Minus, magkano lang yung ating computation? Minus 2,081.8. 281. Oh, yes. So, meron tayong naging 7 na 4,633. Savings tayo. 4,000. Natin using 1:5. Ano yan? Ilan days?
sa 114 days. Yan. Oh, yan. Eh kung 10 po ang inahin mo ng anak, yun ang ginawa mo, may 46,000 ka na. So, kahit ipatiling mo yung mga biik, kasi meron ka ng pambili ng feeds mo, di ba? Ano, tuloy pa ba natin? Tuloy pa. So, yun lang po, yung pinapakita natin kung gaano nakakatipid yung ating technology yan, sa ating mga inahin. And then, hindi po na natapos yan. Siyempre, ang pinag-uusapan natin, paano kung bumaba na yung presyo ng mga biik. Diba? So, ito. Ayan. Ito yung standard na program pag wasa ng anak yung inahin at saka yung ano yung ibibigay natin sa ating mga biik. Ayan po. Ayan, programa para sa inahin, nagpapasuso at mga biik. So, ito ay commercial feeds ang gamit. So, ang ratio natin sa inahin, ito yung hog lactating. Feeding period is 30 days. Ang age is 1 to 30 days. So, ang medication or vitamins na binibigay natin is antibiotics or yung LA or any brand. B-complex, pampurga, B-complex, and vitamin A, D, E. So, ang cost natin for vitamins and vaccine is 1,920. Kita mo yun, vaccine pa lang. Ayan, approximate yan, mababa na yan. So, ang feed intake nila ay 137 kilos. So, ang total feed cost ay 3,973. For 30 days yan? Yes, for 30. 137 days. 137. Yes. So, pumapatak na 29 pesos per kilo ang kanilang kakain. So, sa biik naman, for 27 days, ang age, feeding period niya ay 27 days. Big booster yan, ha? Yes, big booster. Ang age nila is 1 to 35 days. So, ang mga medication or vitamins natin is vaccine, anti-scouring, iron, B-complex, at pangpurga. So, ang total cost nito is 1,230. So, ang feed intake niya is 3 kilos. 3 kilos sa pig booster ba? Yes. Kasi dumededi pa yung mga So, ang total feed cost is 255 pesos. Yung kulang pa yung nilagay natin, 85 pesos per kilo. Kasi ang pinakamahal ngayon na piglet boost is 120. Usually ba talagang 3 kilo ang kinakain nila? Yes. Approximate yan. 3 kilos sa Bama Life. Siyempre, hindi pa natatapos siya. Kakain pa rin yan eh. Yes, yes. Per pig po yung pinag-uusapan natin dito per head. Okay. So, total? So, lumalabas na 85 pesos per kilo ang kanyang pakain sa pig booster. So, ayan, ang total expenses natin is 7,378. Yes. Okay, hindi mo pa nabebenta yan. Sabi natin, yung 7,378, gastos pa na. Sa biik, sa inahin. Tsaka sa inahin. Oo, habang nagpapadede, at yung program na bago iwalay. Oo. So ito, 35 days old ang biik. Yes. Yan ang nagastos. Kasama na yung gastos sa inahin. Yes, yan. So, yan yung standard na approximate cost sa mga nagamit ng commercial feeds. Pero using 1:5, yeah, ito po yung magiging program natin. Kita natin ang difference. Sa ulo ka. Puro combination. Pero makikita mo kung gaano. Yes, kasi alam mo sa totoo lang, ay ako nagaganyan kasi ang typical na nag-aalaga, ang isipin lang niya, yung nagastos na sa biik. Oo. Pero hindi na nila bawa, nagkasakit, nagka-scouring, magkano lang ba yung ituturok mo? Hindi na nila nakikita na gastos mo pa rin yun eh. Bahagi ng yun eh. Oo, kailangan talaga pati yung sa inahin. Napakahalaga talaga ng recording. Magsulat tayo. Mag-record. Hindi pwede tansya. Yes. Okay. Ayan. Programa para sa inahin sa nagpapasuso at mga biik using WHBF 1:5. Yung sa inahin is hog lactating yung ginamit natin. Feeding period natin is 30 days. Age is 1 to 30 days. Yung medication in vitamins is antibiotics, LA, any brand, B-complex, Forga, B-complex, vitamin ADA. Then yung cost ng vaccine natin and vitamins is 1,920. Like, yung mapapansin po natin doon, nilagay pa rin natin yung standard. Halimbawa, ito yung standard pa rin natin. Sige, gamitin pa rin natin. Para makita lang natin, okay? So, yung feed intake na natin na consume is 137 kilos. So, meron tayong feed cost na 2,378.43.
Ayan. So, paano natin nakuha yung 2,378? So, yung 137 divided by doon sa consumption ng bawa 6 kilos. So, 6 kilos, lumalabas na 22.83 kilos lang yung gagamitin mo times sa 104.18. Ang ginamit po natin dyan, yung concoction ng lactating yung kanina sa table kanina. Pinakita natin nung unang-una. Yan. Yun, sa biik is Pig Booster within 27 days, 1 to 35 age days. Medication and vitamins is vaccine and anti-scarring, iron, B-complex, Forga. Then yung cost ng vitamins at saka vaccine is 1,230. Feed intake is 3 kilos. So, ang feed cost natin dyan is 255. Yes. Ang ginamit natin dyan, hindi muna tayo naggamit ng 1:5. So, standard na kung ano yung feed piglet booster. Ano po? Ang total ng ating nagastos ay... total expenses is 5,783.43. Yes. Ayan. Malaki. So, kanina, magkano yung nagastos natin doon sa standard na using commercial feed is 7,378. So, i-minus natin yung 5,783. Yeah. Point 43. 700.43. Ganda kasi yung calculator na to eh. Ayan. Meron tayong tipid na 1,595. Oh? 1,595. Yes. Yan na yung natipid natin. Pero napakalaki. Per head. Per head yan. Pero kung 10 yung atin, meron naman tayong isang 15,000. Wow. Diba? Malaki rin. So, sabi nga ng isang user natin doon sa using commercial feeds, okay lang daw kahit 5 piso makatipid siya per kilo, malaking bagay. Malaking bagay. Totoo naman. Diba? Pero kung volume ginagamit mo na feeds, ay times mo doon sa kilos na pang araw-araw na kinakain ng baboy, malaki yun. No? Ayan. Eto na. Ano yung susunod na Ito ipepresent? yung ipepresent natin kung ang mga biik natin ay ibebenta natin at doon sa na-mention natin na magkano yung mga nagiging presyo ng biik na bumababa, ito po yung effect using commercial feeds. Yan. Ayan, profit sa pag-iinahin using commercial feeds. So, ang parameters natin, yung feed cost, expenses natin is 7,751 pesos. Yan yung kanina. Yan yung doon natin kinuha yan ha. Yan, ang medication and feeds for sow and piglet is 7,378 pesos. Yes. So, ang total expenses ay 15,129 pesos and 40 centavos. Laki ha? Oo. Ayan. So, ang cost of piglet A, yung kaninang table, Sa remark. kita natin is 2,500 pesos. Tama? Yan yung kaya nilagay natin ng cost of piglet. Yung category, hindi natin guess bawa ko, ang piglet ay halagang 2,500. Tapos ang B ay 2,000. Kayo na bahala. Oo. Para lang makita natin kung ano yung magiging effect. Ayan. Okay. So, kung A, ayan. Kung A is... Kung halimbawa sa cost ng piglet mo is 2,500. Tapos, ang naging liter size ng inahin mo is 12. 2,500 times 12 piglet is 4,800. Magkano yun? 14,000. Inano lang natin yan eh. Shortcut na lang po natin eh. Yung 12, excuse me po, 12,000 times 2,500 is 30,000. I-minus natin yung 15,129. Ang magiging equivalent po nun is 14, ang magiging tawag doon, profit mo is 14,870, ibig sabihin. Pero kung ang liter size mo ay 10 lang, ang benta mo na biik is 2,500, 9,870.60 lang yung magiging profit. So, kung ang liter size mo naman is 8,
ang magiging profit mo is 4,870 and 60 cents. Pag mas maraming anak, mas malaki, no? Sa Piglet B, so 2,000 pesos siya for example. Naman, kung ang biik natin ay 2,000 lang, ito yung magiging profit mo. Yes. Ayan. So, kung ang liter size mo is 12, ang profit natin is 8,870 pesos and 60 centavos. So, kung ang liter size natin ay 10, profit natin is 4,870 pesos and 60 cents. So, kung ang liter size natin ay 8, meron pa rin tayong profit na 870 pesos and 60 centavos. Grabe naman yung 70.60 sa 8. Tingnan nga natin. Kaya nga. Divided by 8. Kumita ka lang ng 107.5 per biik. Commercial feeds ito, ha? Ang layo ng difference from 10 to 8. No? Yes, diba? Ito naman, ito yung pinakamababang presyo. Ng biik. Ayan. So, sa Piglet C, let's say na 1,800 ang presyo, ang profit natin kung ang liter size mo ay 12, ang profit ay 6,470 pesos and 60 centavos. So, kung ang liter size mo naman ay 10, ang profit natin ay 2,870 pesos and 60 centavos. Nako, kung ang liter size natin ay 8, negative na tayo, 729 and 40 ang... So, ibig sabihin, kailangan yung magiging liter size ng ilahan mo, hindi bababa ng 10. So, para kahit paano, meron kang tubong konti. Break even ka sa lahat na nagastos mo. Kung commercial feeds, so ayan. Ayan, di ba? Okay. Pero using yung ating 1:5, ito po yung magiging profit natin. Ayan. Ayan, proof sa pag-inahin using WHBF 1:5. So, yung expenses natin dyan is 2,800.02. So, tapos, medication and feeds, then 5,783.13. So, ang total expenses 8,601.15. Ayan. Kung ang ating biik is 2.5 per kilo, 2.5 yung A, so mayroon tayo diyan kung 12 yung liter size niya, meron tayong 21,398.85. Ayun. Kung ano naman, kung 10 naman yung liter size niya, meron tayong 16,398.85. Kung magiging 8 naman yung liter size niya, meron tayong 11,398.85. Wow, malaki-laki, di ba? Malaki, Sarap nag-alaga ng ganito. Puro double number, yung So, kung 2,000 naman yung biik, meron tayong, kung 12 yung liter size natin, meron tayong 15,398.85. Kung magiging 10 naman, meron tayong 11,398.85. Kung magiging 8 yung liter size, meron tayong 7,398.85. Malaki pa rin. So, kung yung magiging 1/8 naman yung presyo ng biik natin, kung 12 yung magiging liter size natin, meron tayong 12,998.85. Kung 10, meron tayong 9,398.85. Kung magiging 8 yung liter size natin, meron tayong 5,798.85. Meron pang kita. Yes. Walang negative, Tapos, so, kahit bumaba pa yan, pero sa computation natin, kahit mag 1.5 pa yan, hindi pa tayong... Hindi pa rin lugi. Hindi pa rin lugi. Hindi pa magne-negative. Yes. Ito yung sinasabi nating way para hindi tayo tumigil sa pag-iinahe, sa pagpafattening. So, may paraan. Ito yung ating munting paraan na isinashare po natin sa inyo. Kasi kung halimbawa lang ay talagang sobrang baba na ang bilihan, tapos wala kayong option kundi tanggapin. Pero kung naka 1:5 po kayo, na isa pong option din ninyo, para kumita at makamenos sa feed cost, may kita kayo. Hindi katulad na iba na talagang ibinenta lang pero lugin-lugi. Yes, oo. Biruin mo yun ha, kahit 1.8 ang walo halaga. lang yung magiging anak, meron tayong 5.7, i-ano natin sa 98 divided by 8. Aba, may 724 ka per parang hindi per head. Lugi na, di ba? 700 pesos. Hindi nakakapagod. Hindi masakit sa dibdib na ikay nagbenta ng lugi. Oo, yes. Di ba? Ayan, nakita po ninyo mga kaibigan ang ilang sistema na present namin sa inyo na ito po ay tested na. Yes. Actual po ito. Actual experience. Hindi na natin masabi po kung sino yung mga user. Siyempre, in respect naman po. Pero,
handa naman nilang i-share sa atin pero hindi lang pwede natin i-reveal ang pangalan. Okay. So, nasa sa inyo po yan. At least, meron kayong maiisip isang araw na pamamaraan para kayo ay kumita pa rin. Yes. At magpatuloy. Okay, so, ang nating next na itatanong, balik-balikan nyo na lang yung ikwentada natin, ay ito. Sa ganitong sitwasyon, ano ang plano nyo? Ano nga ba ang mainam na gawin? Nakita nyo na yung isang mainam. Ako, kung may farm ako, sold na ako sa ganito eh. Oo. So, wala na usapan to. Nanalo na. Oo, di ba? Nanalo na. Paano kung halimbawa, sabi ko nga kay Sir Daryl, ikaw, kung sakali lang sa ngayon, ang halaga ng biik, ganun, kabagsak, halimbawa, 1.8. Mataas yun no? Mataas yun, 1.2 nga sa Mindoro. Anong gagawin mo bilang isang small backyard racer na walang masyadong pera, walang ibang pagkakitaan? Yes, kung di ba, syempre, isa sa pinaka-pinoproblema ng mga backyard farmer natin is yung pakain. So, marami namang resources, marami kang pwedeng gawin. Doble kayod nga lang talaga. Pwede kang pumunta sa palengke. Kumuha ka ng mga palengke scrap, yung mga kasi hindi ka na nagmamadali palakihin yung baboy mo or yung kasi sobrang baba ng presyo. Kaya niya sinasabi, piputulin ko lang. Sabi ko kasi sa kanya, before airing, ikaw ba, ano bang gagawin mo? Sabi niya, ano sagot mo? Sabi ko, Palalakihin. Paano kung wala kang pambili ng feeds? Ng feeds, dilitsunin. Ganon kadali. Pero hindi mo kagad malilitsun yun Kailangan palakihin mo pa rin. Yan ang sinasabi niyang pangatiran. Maraming resources kasi pwedeng, tulad nga sabi ko, marami pang pwedeng resources na pagkunan. Palengke scrap. Pwede kang kumuha dyan ng mga gulay-gulay. Since hindi ka na naman nag-aapura, hindi ka nagmamadali palakihin ng baboy. Kahit yung basta mabusog sila, basta hindi sila unti-unti lumalaki. Hindi ka naman na kailangan magagawa. Pag may bumili, dilitsunin mo. Kumbaga, hindi siya papayag na ibenta ng ganon. Hindi ako papayag. Kasi lugi. Plus factor na yung 1:5. Kumbaga, may way ka, may motivation ka pa rin na tuloy-tuloy. Ako, kung sa akin naman din, hindi ko rin siya ibebenta kaagad yung biik ko sa ganung halaga na mababa. Sa akin, palalakihin ko pa rin. Using kaning baboy, kahit mabagal, di ba? So, lalaki pa rin yan. At the same time, nakita ko kasi kahit mababa yung presyo ng baboy, pagdating sa market, mataas So, pag lumaki, ibebenta ko. Ako magkakatay, ibebenta ko. So, para makuha ko yung kita ko. Kumbaga, bakit ka pa kokontrol? Bakit ka pa didikta kung meron ka namang diskarte? Yan, di na binili sa hardware yan. Diskarte. Wala talaga. Hinidan. Paano, di ba? Alam nyo na, may 1:5. Isa pang magagawa ng paraan yan. Ayun, sa akin naman, kung hindi naman ako tuloy-tuloy na makakabili ng commercial feeds, pwede ko naman, kung meron naman ako mga tanim-tanim sa bakuran, pwede ko namang ipakain yun sa mga alaga ko. So, hindi mo rin ibebenta? Hindi ko muna ibebenta. Ako, magkukulang na supply natin ngayon. Kasi magkagawa ng biik mo. Pag kulang ang supply, mataas ang presyo ng ng biik, baboy, lahat. Bigla nagkulang. Kailangan pabalanse kasi. Na problema patuloy. Kailangan balance lahat. Actually, habang naglilinis ako, nag-isip, ang mura, sabi mura ng biik. Pero pagdating naman sa palengke, ang mahal-mahal ng karne. 230 ang kilo ng baboy. 200 per kilo. Diba? Pero ito na yung ito na yung way para kahit mababa yung presyo ng biik, pwede pa rin natin siyang ibenta as 35 days. Kasi nga, may 1:5. Kung naka 1:5 sila, hindi sila apektado. O kung naka 1:5 kayo, hindi kayo apektado kahit bagsak pa. Kunyari, talagang kailangan nyo na ng pera. Pero naka 1:5 kayo, ibenta mo 1.8 yan. Magkano yung binigyan natin yung 2.5 na presyo. Mayroon ka pa rin. Kumbaga, may masarap pa rin sa pakiramdam dahil hindi ka lugi. Pero ako, pag nag-inahin ako, ito na yung gagamitin ko Kasi ayoko mag-fattening magbibiik na lang ako kasi malaki na doon, hindi ka na ba masaya doon sa kitang? Ako masaya na ako. Masaya na ako sa gano'n. Kasi
hindi ka ba masyadong mahihirapan? Stress. Kahit ikaw lang mismo ang mag-aalaga kasi in 35 days, pwede mo na siyang i-dispose. Siyempre, kukuha muna ako ng magandang market. Hindi ko basta-basta yan ibibigay doon sa babarating ka, tapos binarat ka na nga, kulang pa yung bayad. Yan nagiging problema. At saka po pagka ganito, kumbaga, for example, gumagamit ka ng 1:5 at BNBM. Ano kayo, pag ibebenta mo yung baboy mo, taas na okay, may pride ka. Saka ito pa, mamaya ipapakita natin yung update ni Sir Sherwin doon sa kanyang mga fattening. Ang sabi, ang gaganda kasi makikita mo na talagang walang taba. Ayan. Mabalik nga ako sa sinasabi ko, kinat nyo na lang ako. Basta pag gumagamit siya 1:5, NBM, tsaka Atobi. Bibenta mo siya ng taas nung may pride ka kasi sigurado ka. Akala ka tapos sa doon. Hindi ako mapayag na hindi ko katulad nga lang. Pinopromote na, dapat persistent ka, porsigido ka. Porsigido rin ako ngayon. Ayun nga, tsaka kagandahan sa paggamit ng 1:5. Yun nga, hindi tayo apektado sa pagbago-bago ng presyo sa market. So, kahit meron ka pa rin makakakuha. Ito nga ginagawang sikreto. Hindi sinashare sa totoo lang. Kasi yung iba nagtatanong, minsan, nag-uusap kami ng isang kliyente, Sir, hindi ko na sinasabi. Siyempre, pero kita niyo si Sir Sherwin, nakakuha siya ng magandang token. Bonus, kumbaga. Ayan. That's what I'm saying. Hindi, yun. Hindi ka man yung nakakatapat niya. Oo nga, medyo nasasalin yata. Hindi, yun. Kasi iba baka nagtataka. Paano sila nakakatipid? Parang using 1:5, meron ka pa isa sa mga Atobi, may FBM pa. Ito naman nila yung presyo. Parang yun nga, kahit na konti yung nakakonsume nilang pagkain, sumasapat na yung nutrition na kailangan ng hayop. So, kumbaga, nakakonvert na lahat ng mga pangailangan nila. Hindi tayo kailangan gumastos pa ng pagkalaki-laki. So, kasi ang 1:5, mga kaibigan, is a new technology or innovation na kapag nasa loob na ng katawan ng hayop, ay dun siya nagmumultiply, nag-expand. Yes. So, hindi siya palagutom. Nakakababa din siya doon sa commercial feeds na ginagamit natin. Kasi nga, di ba, yung 1 kilo, nagiging 5 kilo. Tapos itatanong kung fattening yung gagamitan, hindi po, walang effect doon sa paglaki ng taba. Yes. Ito nga yung mamaya, ibibigay natin yung video, di ba? Yes, ibibigay natin. Tsaka hindi pa palit-palit ng feeds, di ba? Kapag naka 1:5 ka, from walay hanggang maibenta mo siya, pwede mo siyang gamitin. So, eto na po, nilatag na namin sa inyo ang option ninyo. Hindi kayo dapat maging problemado kahit bumagsak ang halaga po ng biik. Kung nais nyo pa rin ibenta, kung naka 1:5 at mga technologies na ito na available ay mayroon pa rin kayong kita at mga pagpapatuloy. Okay? So, kung hindi naman, ipagpapatuloy nyo yan as partners na binigyan na rin namin kayo lagi sa farmer stock ng options. Mga alternative and supplemental feeds o pakain na pwede nyo dagdag sa inyong ipinapakain. Okay? So, narito po ang isang good news. Malambot pero matigas. Ayan, kitang-kita, di ba? Shoot! Ayan. Ilang days old na yan? Basta yung 35. in-update natin last week, yan yun eh. Oo, yan. Ang gaganda, no? Kikinis ang balat. Ayan, di ba? Hahaba. Ayan, bagong dating. Gumagamit na yan. Ginagamitan na ng 1:5. Kita mo, HBF daw. Diba? Saka ang haba. Diba? Sabi, bumilog Makikita mo, malaki siya, pero hindi maano yung taba niya. Okay. Yan yung po yung farm ni Sir Sherwin Escaran. Sumasama pa isa. Okay. Ayan. So, nakita natin, ang sabi kasi, syempre, tabi-tabi po dun sa kumakain, nakita natin yung dumi. Matigas, pero
Matigas pa rin. Hindi, sabi, ano po, malambot na matigas. Hindi, pero sabi niya, matigas pero malambot kainin. Parang gano'n. Ang ano? Hindi pala, yung mali pala yung pagkain. Pasintabi po. Mali pala ako. Disclaimer po, di po namin kasama. Pinawisan ako doon. Masyado kayong seryoso. Oo, kasama na wala ako. Sobra naman kasi kayong seryoso. Sorry po sa kasalukuyang kumakain. Hindi yun ang ibig niya sabihin. Alam niyo naman yun eh. Hindi ba tagin mo kasi? Hindi. Ay, yung dumi. Madaling linisin yung ganun kasi buo na siya eh. At least, ano yun eh, parang doon sa mga pinapakita rin doon na hindi mahirap maglinis. Kasi pwede mo na siyang dakutin. Parang naalala ko tuloy yung, yung ginagawa namin na parang brownies na makunat, mashy potatoes, parang ganon. Ibig lang sabihin nun, maganda ang digestion ng hayop. At saka nananatili pa rin sa 1:5 dahil meron kayong atobi dyan, meron kayo dyan. Nananatili po yung hindi nakakapinsala yung amoy ng dumi sa inyong kapaligiran. At saka doon sa mga nagre-request ng ating update na pinakitang formulation, pwede naman po, mag-request lang po kayo sa ating Facebook. Yes, yung kung meron po kayong messages, kung meron po kayong katanungan, at saka kung meron po kayong order, pwede po kayong mag-message sa aming Facebook account. It's www.facebook.com/atovinanotech. Tsaka kung gusto niyo pong manood ng aming mga previous videos, pwede niyo po kaming i-visit sa aming YouTube channel. It's www.youtube.com/atovinanotechnology. Kapag manonood po kayo ng videos namin, huwag niyo pong kalimutang i-hit yung subscribe and yung bell button. Para po automatically, updated po kayo sa Baka yung pindutin dyan, Yes, para automatically updated kayo sa aming mga bagong mga discussions. Okay. Bago nga pala na tayo nag-air, may ipinost yung isa nating kaibigan mula po sa Albay Hog Racers Group. Nandun yung kanyang message. Si Yan Tan Despa Biladeras. Si ma'am ay talagang active to. Nakikita ko ang kanyang mga posting, And, dahil ito naman ay publicly posted, so i-note natin. Ang sabi niya, kung farm to wet market na lang tayo, mas kikita pa tayo. Yan ang reaction niya doon sa pagtataas ng pagbagsak na halaga ng bake. So sabi niya, kung farm to wet market, yan ang ideya niya. Yung ating kasing topic ngayon ay pinost natin sa Albay Hog Racers. And of course, thank you sa lahat ng mga groups sa laging nag-accommodate sa ating post. Thank you. At saka yung kanilang mga members, thank you. So, yan ang sabi ni Yan. At least nakita nyo si Ma'am Yan ay talagang nag-iisip ng sistema. Farm to wet market. Okay? Alright. Meron po isang tanong nga pala sa atin. Si Ana Marie Esparagosa ng Mindoro, Occidental, San Jose. Hinalo sa PIDS ang atobi, pero pinili po ng baboy yung PIDS pa rin. Nilagyan ko na lang ng tubig. Pwede kaya yun? Ayan ang tanong niya. So, sagutin po natin. Yes, pwede po yan. Kasi, kakainin naman ng baboy yan eh. Wala namang problema yan. Kahit medyo natira, makukuha pa rin nila yan. Kumbaga, huwag kayo mag-worry. Ituloy pa rin yung sa PIDS. Kakainin naman nila yan. Parang nasa form lang ng mash yan eh. Okay lang. Kasi baka nga pelletize yun. Alright, so batiin na natin ang ating mga kanilang panagantabay. Salamat po. Sana natuto po tayo doon sa iba natin mga kinocontribute na info. Yes. Alright, let's start on the top. Bago, hindi natin na-mention. Ito si Gina. Si Gina Sabloa. Hi, Gina! Siya yan, Sablaon. Kasukay. Yes. Good morning po. Marie Santos Palomo, good morning. Good morning dito kay Marivic Marshall. And kay Novil Nacion Gonzalvo, good morning. Yes, si Bebong Capino, sabi ni Sir Morning, maraming factor kung bakit nagbaksak presyo market forces. Yan. Thank you. George Ong, good morning. Good morning dito kay Gibson Vicong
Pastulo. Ayan, kay Sir Bong Serapio, good morning. Yes, si Gay Aguilar Justo, good morning. Sally Santos Sildes. Santos Sildes Cachuela, good morning. Good morning po kay Miss Arlene. Hi, Ate. Good morning. Ayan, kay Sir Ruben Garzalia Belizar, good morning. Yes, kay Daddy Red. At nandiyan din si Arlene Valenzuela Estor. Si Valenzuela. Ayan naman. Marlon Sanipan, good Ayun. morning. Good morning. Good morning din po kay Bong Tipones. Ayan, kay Rena Villegas, good morning. Yes, kay Ma'am Blossom. Blossom Bloom. Kay Sir Enrique Jelly, good Ay, good morning. morning. Hi, sir. Good morning din po. Yan, kay Love ko. Ay. Kay Sheva Zerona, good morning. Yes, Maria Hernani Navia Cruzano. Yes. Kay Jenson Mancha, good morning. Morning po kay John Jacob Santos Cruz. Ayan, kay Sir Dante Tecwico, good morning. Yes, kay Dayma Ternal Duran. How to avail this Ataway nanotechnology? Message po kami May sa message amin. po kayo. Yes. Kay Herdy Loyola. Good morning po kay Miss Cornelio Martinez. Kay Sir Louis Balasanos, good Yes, morning. kay Ma'am Iris Spencer Spiritu, good morning po, Team Atobi. Tanong ko lang po, iisa lang po ba yung 1:5 hog budget feeds para sa mga inahin, para sa mga patining na baboy? Yes po, iisa lang po yan. Opo. Mula walay po, pwede na hanggang lahat na. Yes. Pwera lang ang bihit na dumedede. Ayan, good morning kay Miss Luz Papaco and Vic Jr. Aquino Asuncion. Good morning po kay Mr. Edelson Alipaw. Pwede po babawasan sa commercial feeds sa mixture ng 1:5. Yes. Marami tayong mga compaction formulation na So, magiging. pwede po kayo mag-experiment. Open po yan. Ayan. Kay Sir Gilbert Macaraeg Sabado, good morning. Testias. Incognito. Oh, yes. Good Kay morning, Sir Sam Alinea, good morning. Yes. Morning. Okay. Maraming salamat po doon sa ating laging nanonood sa ating Farmer Stock. Of course, sa susunod, kailan yung susunod? Sa Tuesday. Yes. Opo. Ay, huwag niyong kalimutan, seminar natin, May 25. Yes. Alisa na po kayo. Malapit na yan. Ano na ba na ngayon? A4 na yan. Ilan days na lang. Ilang days na lang yan. So, thank you ng marami. Hanggang sa susunod na test po, tayo magkarinigan. Ayan. At mapanood nyo kami. Opo. Ayan, maraming salamat po. And always remember, Team Atobi will continue to educate, Share. And inspire others. Bye-bye! Happy weekend! Thank you! Sobrang tawa sa iyo na lang. Oo. Alam mo, pinigil ko lang kayo hindi pinapagsalita. Ano tayo? Para naman tayo. Alam mo, Hindi tayo, basta isipin nyo, dito lang tayo nagahang. Sa labas hindi natin pa, may mga nagko-comment sa hindi natin nabasa. Hindi tayo nagahang sa labas. Kaya nga, alam niyo natin kung nabasa yung iba. Makikita mo, nakailangan. Ito so, 26. Kaya nga eh. Marami ka. Hindi ko nara, akala ko seryoso na may Hindi ko siya pigilan eh. Magaganyan ako. Nakikita ko yung mukha ni Darren. Alam mo, reaction na na, ay, Darren! Umiiwas ka. Nakikita ka ito. Naluluhanan to eh. Ano ba? Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila paanong ginawa nyo. Oh, oh. Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala ng kapitbahay na
reklamo, pagkat sila'y nahikayat mag-alag at magtanim. Aanihin pagkain, malinis at ikas, dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagot sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Sariling atin ata to, Atobi Technology.